Hello everyone, welcome to the Four Corners. Yes, by the way, I'm Ken and this is already a BMT update again. So we are at what? Day plus 48. So post transplant. So to give you a brief update lang din no ng mga nangyari. Ah, so wala na tayong lagnat, hindi na tayo nilalagnat. So yung past na problema natin before, yung last update natin sa vlog is nilalagnat tayo nun. So kung mapapansin nyo, pinapawisan tayo nun ng sobra. Sobrang nilalagnat tayo nun every day, every night. Tapos ang nangyari nun is hindi lang siya naging every night. So mas naging persistent pa siya. So every morning, nilalagnat tayo tapos kailangan natin magparacetamol. And then gabi lalagnatin din tayo. So nililimit ko yung paracetamol kasi ayoko naman na mag-independent sa paracetamol. But yun yung mga nangyari. So continuous yung lagnat natin nun. But eventually nag-subside naman siya. So nawala naman yung lagnat natin. So ngayon, lagnat free na tayo. So wala na tayong lagnat. Hindi na tayo nilalagnat. Unfortunately, yung CMV natin is issue pa rin siya. So, isa sa rin siya sa mga issue. So, itatackle natin ngayon is yung CMV ko. So, yun yung nagiging major issue natin ngayong post-transplant tayo. And we are at day plus 48 na. So, ang ginugol natin is maging okay tayo until day plus 100 because yun yung parang sinatawag na critical days. So up to 100 days. So kailangan maging okay tayo. Walang maging infection and other issues. So ngayon naman na-resolve na yung lagnat natin. So thank God. Okay na tayo doon. And ngayon medyo okay yung pakiramdam ko. Mas mas magaan. Hindi na tayo nilalagnat and wala tayong issues na nararamdaman yun nga, bukod sa issue natin sa CMV na until now ginagamot pa rin natin. So, yung last na CMV lab natin is parang nasa 20,000 ata yun, yung CMV virus natin detected. Ngayon, yung present na CMV test natin is medyo naging increase siya, naging 32,000 ata siya. So, nagkaroon ng slight increase sa CMV virus natin. And yun yung parang naging issue natin kasi kailangan natin siyang maging zero. And another problem is yung gamot kasi nung CMV, yung binibigay sa akin yung Valganciclovir is sobrang hirap mahanap. Hindi ko siya masyadong mahanap sa Mercury, sa mga ibang drugstore. And isa pa is yung presyo niya, medyo may kamahalan. Medyo mahal siya. So, pwede naman sanang kumuha sa pharmacy sa NKTI and then gamitin natin yung parang natitira nating mga uh, funds, yung guaranteed letters natin doon. However, yun nga wala pa silang ina-update sa amin if um, meron silang stocks ng gamot. So, currently, yung stocks nila ng gamot is for inpatient only. So, yung mga outpatient na katulad namin na nakatapos ng transplant is hindi kami priority para mabigyan ng gamot. Sobrang kailangan kasi namin yung gamot. So, give you lang siguro ng brief, siguro sabihin na natin, information about kung gaano kasi ka-problema tong CMV na to. So, yung CMV kasi is yung para siyang virus na meron tayong lahat halos. And transmittable siya through saliva, through body fluids, ganun. Contact natin, siguro sexual contact, ganun. So, pwede na matransmit, paano ba to? Mabigay, matransfer yung virus na yun from persons to persons. Ganun kadali yun. But wala naman kasing issue doon. Um, Almost lahat tayo may CMV kasi. Halos lahat, meron tayong CMV virus. However, nagiging problema lang kasi siya, lalong-lalo na sa mga baby and sa amin. Katulad namin ng mga immunocompromised because of the bone marrow transplant or stem cell transplant because of our immunity. So yung parang immunity kasi namin is compromised pa. So sobrang baba pa nung ano namin ng
sabihin na natin na panlaban sa mga sakit. So kapag yung immune system namin is mababa, so doon nagkakaroon ng problema, doon nagiging active si CMV. So kung may CMV ka, okay naman yung immune system mo, mataas, malakas ka, and healthy, so wala kang magiging problema. So in case, on our case naman, kami katulad namin na mga stem cell transplant patients na immunocompromised. So katulad namin, yun yung nagiging problema namin si MP kasi nagiging prominent yung virus, naging active siya sa amin. And yung mga complications kasi niya is pwedeng sa liver, kidneys, brain, pwede kang magkaroon ng loss sa eyesight. So, kapag naging prominent, naging problema mo yung CMV, naging hindi mo siya naagapan, pwede magkaroon ng mga ganong complications sa mga stem cell transplant katulad namin. Ang problema kasi nun, meron kasi before transplant kasi is na-detect na yun. Na-detect na yun sa akin and na-detect din yun sa donor ko, sa kapatid ko. So, ibig sabihin lang nun, after transplant, na-transplant ako, binigay sa akin yung stem cell ng kapatid ko is ma-adapt ko din yung mismong CMV virus na meron siya. So, yun. Kaya meron din akong CMV. So, isa yun sa mga tinitreat namin ngayon. Isa yun sa mga nagiging issues after transplant. So, iba-iba naman yan. Sa akin lang is sinishare ko yun yung isa sa nagiging problema ko ngayon, yung CMV virus. So far, dinideal naman natin yung issues. Before, nasa 132,000 ata yung detected CMV virus sa akin. But now, bumaba na siya. Naging 32,000 na lang ngayon. So hopefully bukas sa next na laboratories namin is wala na siya. Talagang maging zero out na siya. And yun nga, matigil na yung gamot. Kasi yung gamot talaga is bukod sa mahal siya, mahirap siya siyang mahanap. So, hindi rin kami makapag-source ng mismong gamot. So, isa yun sa magiging issue. So, kung siguro kayo, isa kayo sa mga magiging transplant patient after transplant. So, isa sa mga iniisip nyo na pwedeng maging issues or maging problema, in my part yun, CMV. So, possible baka ganun din yung maging issue sa inyo. Ahead of time naman, sasabihin yan sa inyo ng doktor nyo. I-inform kayo niyan na isa rin yun sa magiging problema, isa rin yun sa possible na maging issues. And i-inform din kayo kung ano yung mga mga possibilities na pwedeng mangyari after transplant. So marami naman yun, marami yun. So hindi naman natin yun matatakal siguro ngayon. But isa rin yun sa mga binabantayan. Number 2 is yung GVHD, so graft versus host disease. So isa rin yun sa binabantayan na possible na naging issues, but so far wala naman. So thank God, wala tayong issues doon. So CMV muna yung dinidil natin, so one at a time. So ang pinaka siguro ma-advise ko lang for those um, post-transplant patient, siguro the best thing is to be ready pa din. Maging ready pa rin, hindi lang before transplant. After transplant, kailangan maging ready ka pa rin sa mga pwede mangyari because after transplant is kailangan maging mag-ingat kasi nasa labas ka, exposed ka sa kung ano-ano. So as much as possible talaga hindi ka pwedeng maging kampante and kailangan hindi ka pa rin alam mo 'yon, hindi ka pa rin makihalubilo halos sa mga tao sa paligid mo. So as much as possible is limited person lang yung pwede mong makahalubilo and you need to really protect yourself. You need to really be cautious. And siyempre, yun pa rin yung mga basic, wear your mask kapag nasa labas ka, kapag may kakausapin kang iba or makikihalubilo ka sa iba, for example, you need to really protect yourself kasi we are really prone to infection. So, yun yung mga iniiwasan natin. And ayaw naman natin magkaroon tayo ng problema at bumalik na naman tayo sa ospital. So far naman yung mga nangyari, katulad ng sinabi ko on our last vlog, na yun nga, na-confine ako nun kasi nga, siguro a week after nung December 15 na discharge ako, a week after that, na-confine na naman ako. And nag-run ng maraming tests. It's because nilagnat nga ako. And nag-run naman sila ng almost lahat ng tests, MRI,
ah, ano pa ba, mga CMV test, yung mga stool, chineck din nila yung blood ko, kinulture din nila. So, maraming test na chineck sa akin. And wala naman sila so far, wala naman silang nakita. So, it's a good thing, it's a good thing. And ang pinaka naging talagang diagnosis nila kung bakit ako nilalagnat is because of my CMV virus. So, we really need to um, be serious about this CMV virus kasi it can be fatal. It can be fatal lalo na sa ating mga stem cell transplant patient. So, yun yung mga isa sa mga nagiging struggle today. And kung tatanungin nyo ako kung ano pa yung mga struggle, so I don't want you to overwhelm pero yun nga, siguro mga sa next na lang. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na isa rin yun, yung CMV virus. Isa yun sa mga nagiging problema namin ngayon. And siguro paano ba to? So, I'll try to siguro update to yung kung ano pa yung mga ano pa yung mga next steps and yung mga next na pwede mangyari. Kung nawala na ba yung CMV virus on my next labs. Kung ano ba, kung may makikita ba sila or what. And today, gusto ko lang sabihin na I'm really thankful pa rin sa mga nangyari. Nawala yung lagnat natin. Okay yung pakiramdam natin. Init. Okay yung pakiramdam natin. So, compared before na talagang sumasama lagi every morning, every evening, masama yung pakiramdam natin. But today, okay tayo. And then, meron din mga bumisita sa akin, mga ano. Pero syempre, nakamas tayo nun. Bumisita sa akin yung mga ilan sa mga kaibigan namin from other countries. And binisita nila, kinamusta. So, a little catch up lang din. Kwentuhan, ganun. Kamusta sila? And it's really a good thing. Alam mo 'yun, na alam mo 'yun, taga South pa sila, Muntinlupa. And then alam mo 'yun, bumiyahe pa sila dito papuntang north kahit na traffic just to, see us, kamustahin kami. Yung mga ganong little things is really meant to us, you know, na nakikita mo yung may mga taong nagpapahalaga sa'yo, kinakamusta ka. Mahalaga yan, mahalaga yan. It gives us a lot of confidence na may mga taong nagki-care sa amin. May taong hindi pa rin kami nakakalimutan kahit na, alam mo yun, ganito yung mga nangyari. Siyempre, you're basically, wala kang magagawa ngayon but to recover, to be better every day, gumaling. And minsan nakakabwisit kasi wala kang magawa, wala kang maitulong. So, ang tanging mo na lang maitutulong, iniisip ko na lang is to be okay. Hindi ka ma-confine, hindi ka magkasakit lalo. And hindi ka na nila isipin, hindi ka na nila kailangan, alam mo yun, alagaan ng alagaan kasi okay ka na. Which is, sometimes naiisip ko, ang hirap. Ang hirap maging useless. I don't want to say, hindi ko sabihin, pero alam mo yun, minsan nafe-feel mo, syempre, na wala kang masyadong maitulong, wala kang magawa. Kasi syempre, hindi ka naman makapag-work. You're not still fit, hindi ka pa pinapayagan. Hindi ka pa pwedeng i-expose sa sobrang stress. And kung ako, gusto ko na eh. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Gusto ko nang kahit pa paano, alam mo yun, makatulong. Pero, hindi pa eh. Wala pa din eh. You know, feeling ko kasi, I'm not used to this na ganito. Kailangan alagain. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa. Tanging magagawa lang natin is to be better. Hindi tayo magkasakit. Alagaan natin sarili natin. That's the best thing that we can do to help the people around us. Gusto ko lang din siguro, no, before I end siguro, bago ko tapusin yung vlog natin. To those people who are watching this, meron kayong kaibigan, kamag-anak, na
Alam mo yun, cancer patient. Guys, kung nakalabas na sila ng ospital, remission na sila, sinabi ng doktor na in recovery na sila, it doesn't mean na okay na talaga sila. It doesn't mean na wala na, tapos na. You know, the battle is still going on after mo ma-discharge. Hindi ibig sabihin na na-discharge ka na, is okay ka na. Hindi. You will never be the same again. Hindi ka magiging okay after mo lang ma-discharge. Gusto ko sabihin sa inyo, dun sa mga kamag-anak ng mga after cancer patients na after nyo ma-discharge ng isang cancer patient, hindi ibig sabihin nun na okay na sila. Meron pa silang nilalaban bukod sa cancer. And that is anxiety. You will always have, they will always have, alam mo yun, may boses na sa isip nila na laging nagsasabi na, hala, baka bumalik. Hala, ano na mangyayari sa'yo? Hala, wala ka na silbi. Hala, useless ka na. Alam mo yun, laging merong nasa isip mo nagsasabi na ganun. Laging may fear, laging may anxiety. They will always depressed. They will always, yun mo, a sign na pwede kang ma-depress. Kasi, after ng lahat ng pinagdaanan mo, ano ka na? After, di ba? Ano na, di ba? Ano na yung future mo? Although, I can say na kaya ko siyang labanan because you know, I have a clear mind. I have someone who is supporting me. Kahit isa lang, kahit yung asawa ko lang. Basta may nagsusupport sa akin, alam mo yun, sasabi ng mga, kaya mo yan, you have a purpose, may mangyayari, may ibig sabihin to, okay, may maitutulong ka, may purpose kung ba't ka pa nandito. As long as there's someone, kahit isa lang, nagsasabi sa akin, okay, sige, go tayo, laban tayo. Okay, yung mga naiisip ko, anxiety, whatever, yeah, it's all gone. Kasi alam ko may taong sumusuporta sa akin. May taong nandyan para sa akin. And sana maintindihan nyo na yung mga cancer patient na katulad namin or kung may kamag-anak kayo, sana suportahan nyo pa rin sila. Huwag nyo silang iwan. Give them alam mo yun, give them the right support. Give them the encouragement na kailangan nila. As much as possible, huwag nyo na silang stress. Diba? Kung may maitutulong kayo, tulungan nyo na. Kung hindi naman kayo makatulong, edi wag. Okay lang. Pero yung i-stress nyo pa sila, huwag na. Huwag nyo na silang hindi nyo sila kailangan pang, alam mo yun, stress, paalalahanan mga kailangan nilang gawin. Kasi as much as possible, kung iisipin nyo, alam na nila. Alam nila yung mga kailangan nilang gawin. Kasi they've been dealing with this cancer a long time ago, a month, 3 months, 6 months, a year. And lahat ng doctors sinasabi na sila paulit-ulit kung ano mga dapat nilang gawin. At hindi nyo sila kailangang paalalahanan pa araw-araw na ganito, ganyan. Okay ka na ba? Tatanungin mo sila kung okay ka na ba. You know? Alam mo yung mga dumb questions lang na, okay ka na, no? Nakalabas ka na ng ospital, okay ka na. Like, paano ka magiging okay? You're not the same person again after mo lumabas ng ospital. Merong nawala. Pumasok ka ng ospital. Paglabas mo, may nawala sa'yo. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Hindi na ikaw yung dating malakas. Hindi na ikaw yung, alam mo yun, it takes time for you to recover. It takes time for you to be, ewan ko ba kung magiging ikaw pa ba yung dati. Alam mo yun? But it takes time para ma-realize ng isang tao, isang cancer patient na talagang okay na siya. And I know it takes time para ma-realize ng isang cancer patient na okay na ako. I am fully recovered. I can do this. Diba? Yeah. Habang hindi dumarating yung oras na yun, na nare-realize nila yon na nagkakaroon sila ng confidence na okay na talaga sila.
na natatanggal nila sa isip nila yung anxiety na babalik yung cancer nila. Please, please, please. Support them, help them. Kung di sila kayang tulungan financially, encourage them. Give them the right words, di ba? This is not the right time para, alam mo yun, pabigatin pa yung loob nila. Pahirapan pa sila because we've been through a lot. Sobrang hirap na ng pinagdaanan namin. Isipin mo habang nasa ospital ka, iniisip mo ba kung makakaligtas ka? Kung makikita mo pa ba yung taong mahal mo? Kung ilang araw pa ba, kaya ko pa ba to? Yung mga sakit na ramdaman mo, yung bawat tusok, bawat gamot na dumadaan sa swero, bawat gamot na iniinom orally, bawat pagkain na walang lasa sa ospital. Ano ba? Bawat oras na hindi mo sila kasama, hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, iniisip mo kung makakasama mo pa ba sila kinabukasan, magigising ka pa ba kinabukasan. Ang dami, ang dami nilang kinaya, lagpasan para makalabas ng ospital at makasama kayo at marinig sana yung mga magagandang salita na pwedeng maibigay nyo sa kanila. Aside from finances, mas kailangan nila yung suporta nyo, yung malaman nila na mahal mo sila, gano'n. Alam mo yun, yung alam mo yun, maisip nyo man lang na sana itong mga to, marami na tong pinagdaanan, hangga't maaari, gusto ko pagaanin yung buhay nila as much as possible. I know, this is just a wishful thinking. Hindi lahat ng tao ganun mag-isip. Hindi lahat ng tao or kamag-anak or kaibigan or whatsoever gagawin yun. Pero sana, kung sino man nakapanood nito, guys, kung may mga kamag-anak kayo, inuulit ko, sana supportahan nyo sila. Kamag-anak na cancer patient, supportahan nyo po sila. Kung po silang pabayaan. Okay? And as much as possible, kung di sila kayang tulungan financially, just, alam mo yun, tulungan sila by words. Encourage them, give them, alam mo yun, mga kind words. Kasi yung mga ganun, it really means a lot to them. Okay? Yung confidence nila nabuboost. Di ba? Yung moral nila lumalakas. Alam mo yun, na mas lalo pang mabuhay araw-araw. Mas lalo pang lumaban and to know na they have a purpose in life. So, yun lang naman sa akin. So, I will update you guys dun sa mga next na labs natin results and kung ano pa yung mga pwede mangyari. At gusto ko rin sana siguro na ipakita rin sa inyo yung mga pangyayari during labs kasi ang nangyayari noon, umaga pa lang, nagre-ready na kami, pupunta kami ng ospital, magpapalabs kami, hintayin namin results, and then yung babasahin ng doktor yung results, and then they'll give us instruction for the whole week, ganun. So gusto ko sana ipakita sa inyo, so I'll try to document that, I'll try to show it to you, para din dun sa mga patients, dun sa mga cancer patients na, mga leukemia patients na nasa NKTI din para alam din nila yung mga gagawin nila. Alam din nila yung mga pupuntahan nila. Kasi ako, first time ko, hindi ko alam saan ako pupunta eh. So, buti na lang talaga may mga, alam mo yun, may mga nakakilala tayo doon sa NKTI na nakatulong sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. So, dito ipapakita natin paano ba kapag pag nakalabas ka na, paano yung mga mandatory laboratories mo every week, saan ka pupunta, paano gagawin mo, paano ka magbabayad, ganun. So, after nun, saan ka pupunta, ganun. Okay. So, try natin yun pag-usapan next episode. Try ko i-document yun and then I'll show it to you. So, kasama nun, babalitaan ko kayo kung ano mga updates natin. So, I think that's all for me. Mahaba na rin tong vlog natin. So, sa mga susunod na labs na lang, susunod na vlog na lang ulit, susunod na episodes. So, yeah, thank you everyone. See you on the next episode. Bye-bye.